take? Hindi, questions for Liza and Ken. Liza, ano yung feeling mo ngayon? Na kasi dati parang third wheel ka lagi eh, di ba? Sa Katniel, ikaw lagi yung singit sa love team nila. Ngayon, ikaw na yung bida. Ikaw na yung parang headliner ka na, di ba? So, how are you taking all this mga success? Nakakapanibago po siya. Kasi, dati parang pagkasama ko yung Katniss, syempre sila lagi yung napapansin, sila lagi yung nasa front row. Tapos ako, parang ngayon, I'm in their shoes, parang we're in that position. Parang sobrang overwhelming. It makes me happy because parang going through all the things I went through before, being a third wheel lang and being hated by a lot of people. Now that people are showing more love for me, it feels very nice. And basta iba talaga yung feeling. It makes me happy. Ken, meron kang gustong sabihin doon sa success ni Liza ngayon? Siyempre masaya ako, sobra. I mean, masaya siya, masaya ako. Kasi ikaw din meron ka rin Ken na ibang klaseng success because Yeah. hindi naman limit sa kalaman namin na you've tried so many love teams in the past. Yes, yes. And we feel na ito yung pinaka nag-click talaga. Yes. Yun yung sinasabi ng iba, parang ang daming na-try na love team. Kasi at that point, hindi ako yung tipong, gusto ko ng love team, gusto ko mag-stick sa isang love team. Gusto ko yung tipong, kahit saan pwede. Kahit sino yung pera, pwede. Siguro, ewan ko, basta sinasabi nila parang, bakit ngayon iba, or gano'n. Siguro, iba lang talaga nakikita nila on screen. Mm. So, yun. Maybe they just found something special. Yun, yeah. Yung special nga. Yun nga talaga yung special. Kanina nga, binanggit mo na yung relationship niya is special. Oh. Question, does it frustrate you na hindi mo maligawan si Liza? Well, oo. Pero kasama ko naman lagi sa trabaho. Kaya okay na yun sa akin. Masaya na ako dun. Liza, okay ka lang din doon sa setup na ganun? Nakasmile na eh. Alam mo na. Ano, joke lang. Joke lang. Okay lang sa'yo na wala mo ng ligaw pero parang hangout lang. Ako? Parang nabulol ka bigla. Kung si Ken, special yung description niya sa relationship mo, ikaw, how would you describe it? Mongoloid daw. Joke lang. Ano? Um, he's like somebody kasi that's always there for me. Parang someone I can tell everything to. So what do you call that? Special. Special. Ayun. Yun pa rin yun. Okay, thank you. Thank you. Galing-galing na sumagot ni Liza, parang manang-manang kay Ogie Diaz. Sweet! Ako, pag-enjoy natin tayo pa isang tatanong Si isang Mother. question. Gusto ko magtanong kay Yayo. Yayo, you came from a love team also. Di ba? You were 16 and then nag-asawa ka na. What can you say about the love team mo? Kay Enrique at saka kay Liza, at anong pangarap ang gusto mong ibigay sa kanila? Pangarap. Honestly, natutuwa po ako na nakikita ko silang ganyan. Kasi, ang dami ko nang na-witness na love team. Kahit nung past, tsaka yung ngayon. Pero natutuwa ako sa kanila kasi they're very professional. Tsaka, basing pa nga sa sagot nila na okay lang si Ken maghintay, kasi yung batang to, hindi ba pwedeng ligawan. Pero, hindi ko na sila kailangan pangaralan kasi nakikita ko sa kanila, sobrang bait nilang bata. Kasi they never complain, kahit napagod, walang tulog. So, dito lang tayo. Ibis, pakinig Hindi, ka. mabait Ibis, talaga pakinig silang ka, bata. Ibis. I know baka parang hindi, baka isipin yung showbiz ang sagot ko, pero hindi talaga. I've worked with Ken in the past. He's never changed. He's still the same good guy. And sila ay nakatrabaho ka rin dati kahit sandali lang. Pero nakakatuwa silang kasama kasi nakaka-proud na nakikita ko sila in spite of their success. Sobrang ano pa rin sila sa lupa. And talaga yung pagtrabaho-trabaho. Walang hanky-panky, walang ganun. Super, may mga nakita na rin kasi ng mga love teams sa mga bata na parang they're not
serious with, parang gusto lang nila, okay, sikat kami, ganyan. Pero sila talagang, saludo talaga ako. And wala na akong masasabi. Kasi hindi ko na sila kailangan pangaralan dahil mababait silang bata. Nakakatuwa. And alam naman nila yun. Kaya special si Tito sa amin. Yay! Special day! Bago ko ibigay ang microphone kay Butarina ng Philippine Star, may gusto lang akong pangaral kay Enrique. Enrique, may kasabihan na daig lang maagat ang isang masipag. Baka may mauna sa'yo. Ito ba yung sinasabi? Pangaral lang daw. Magko-comment ka. Magko-comment pa si Ken, Tita Ethel. Hindi na kailangan. Ano naman siya? Kapatid. Yeah, kay Direk Theodore. Tanong ko na, gaano kahirap o kadali gawin tong pelikulang to? At how did you work with the writers in this film na mahirap ba yung ang project galing sa isang libro tapos ita-translate to film? Gaanong klaseng collaborative work ang involved dito sa ganitong klase? And then, kasama ka pala ng Forevermore na. For pilot week po. Okay. Ano yung advantage na nasundan mo na yung lab team nila and then you have to duplicate the same, working with the same lab team dito sa film na. Okay po. First po, yung sa book, it was more of parang we brainstorm as a team, ng creative team, and then what we did was, yung book po kasi, if you read the novel, it's based in the United States. So, ang first thing that we did is to Philippinize it and adapt it into a local setting. So, we had to change the character's surname. Like, for example, the character of Drake was Drake Swift, and then ginawa namin Drake Season, and then yung issues nila, ginawa namin mas Filipino. Yeah. So, may issues about family, yung sinasabi ko kanina. And then, siguro po, the good thing was, when Just the Way You Are was conceptualized, wala pa yung Forevermore. So in a way, parang nag-start talaga kami together, me being, this is my first movie, and then sila first team up nila. So pareho kami, nagsabay kami sa process, like, nag-workshop kami together, nag-bonding kami together, and then at the same time, nung nangyari yung Forevermore, natuloy-tuloy doon. So in a way, parang at first we were kind of parang wary kung kakagatin ba yung love team, but of course we were very grateful to Direk Cathy, Percy Molina, and the creative of Forevermore, kasi naging successful yung soap. In a way, laking tulong talaga for the movie. Admittedly, ilalabas kami na sobrang may clamor for their love team. Sila nga yung breakout love team of the year. So, for me, that's an advantage, na sikat na sila, and then may follow-up movie sila right after. And siguro, in a way, it's a kind of pressure because may expectations yung mga tao sa kanila, but for me, siguro ang palabasan na namin is they are versatile actors. They can do any roles na pwedeng ibigay sa kanila, and I think that's the advantage also of and the strength of their love team. What was special working with Enrique and Lisa in this film? Si Enrique, nagka-work na kami. Yung isa sa mga una kong dinirect sa TV, at first, lead role ni Enrique sa isang TV series, yung Good Vibes, doon ko siya unang nakatrabaho. So in a way, nung nalaman kong ako yung magdidirect ng movie niya, parang sobrang masaya po ako kasi in a way, parang nagkasabay kami sa TV at ngayon sa pelikula din. So, kasama namin si Miss Yayo doon, kaya nga sobrang proud kami ni Miss Yayo kasi kahit na ang dami nang nangyari kahit sa career ni Enrique since Good Vibes, sobrang nag-concert na siya sa Araneta, dami na niya mga hit shows and movies. He remains grounded. Hindi nagbago yung attitude niya. He's still professional, very open to learning, and then ganun pa rin siya, wala nagbago sa kanya. Si Liza naman, this is weird, but before, there was a show, di ba, na i-conceptualize supposedly. Parang it's a TV series siya na na-shelf, and then doon ko siya unang nakilala. Parang ang concept nun, parang bagong underage, yung Tina Maricel, parang ganun sila. Parang sila Sulon, si Liza, si Yen Santos. So doon ko siya unang nakilala, and then that time, parang sobrang mahiyain siya. Kasi, di ba, underage, swimsuit yun eh. Swimsuit kaagad yung labanan ng Tina Maricel. So, oo, tapos ayaw niya mag-swimsuit. So parang, sobrang, nung na-meet ko siya ulit,
before pa to Forevermore din, nandun pa rin yung insecurity niya, pero nung nag-workshop kasi, kita mo yung lalim ng bata eh. Kita mo yung pagiging natural niya as an actress. She's a natural actress and nakikita mo rin yung dedication niya sa craft niya. Mabait. So, wala akong problema sa kanila except for the schedule. Kasi nung nagsabay na yung Forevermore tsaka The Bet, medyo hirap sa schedule. But other than that, all praises for them. Yeah, thank you. Isang tanong na lang. Pwede rin sagutin to ni Enrique and Lisa. Sa karanasan niyo sa success ng love team niyo sa Forevermore, what would you say is the kind of love team that works? Paano palagay mo naging successful itong love team na ito? What is in this love team na ano ng imagination ng TV viewers sa analysis mo direct? And then from your For me, I think this worked because they have a natural chemistry. Hindi mo mapepeke yung chemistry eh. Pag pinipare mo yung isang tao sa isang tao, tapos alam mong showbiz lang, gets mo kaagad eh, lumalabas on screen. But sila, kahit naman nakita naman yun sa She's the One, and then lumabas pa nung isa Christine, I think may umamin ng crush na yung isa. But kahit dun pa lang, alam mo na natural yung chemistry na lumalabas on screen. So hindi napepeke. So I guess yun yung nag-work sa kanila. At the same time, they're really good actors. Promise. Like Marilyn, dalawang to. any comment Enrique and Lisa about Sa yung love akin team naman niyo? po, noong una, syempre takot kami, tsaka na-pressure kami. Kasi syempre, si Direk Cathy, yung time slot, yung laki ng movie, ng teleserye. Tapos, first actual team up namin sa love team. So, nung nag-taping kami, parang wala kaming alam sa lahat kasi nasa bundok kami sa Baguio eh. So, ang layo namin sa lahat. So, hindi namin alam kung anong reaction ng tao. So, sabi lang namin, basta enjoy lang tayo. So, parang kami naging pamilya doon. Kasi kami lang doon sa bundok, wala kaming ibang kasama. So, siguro dahil kami lang doon, wala akong CR na maayos eh. So, feeling ko dahil sa bonding na yun, na kami lang, doon kami naging close, naging, kayo lang magkasama eh. So, everybody got to know each other more. Mas naging, parang totoong pamilya, yung La Presa family. So, siguro, yung truthfulness dahil sa situation na yun, na feel ng tao, siguro. And, sinabi na namin, basta mag-enjoy lang tayo. Basta tayo nag-enjoy. Siyempre, nanonood, mag-enjoy din. So, yun lang. Siguro. Enjoy sila. Oh, what about you, Lisa? Yun, like Enrique said, parang feeling ko nararamdaman ng tao yung sincerity. Kasi being on the mountain together, na kami-kami lang, syempre, wala kaming makakausap na ibang tao. So, we all had to get along and get to know each other. And all we wanted in the beginning was just to have a great show, to be happy. And that's what the Forevermore said was. We were always happy. And we were just enjoying what we were doing. And the people felt that. The people felt the happiness of the show and the lightness. And siguro also bonding in Baguio, mas naging close kami. So when we act, when we do our scenes, we're very comfortable with each other. Oh, yun yung mga comment na ibang tao parang kumpara dati, parang sinasabi, parang may something. Yun lagi yung sinasabi kumpara sa mga iba like previous. So yun siguro. That's a special bond yun. Sinasabi na parang may something. So, yung something na yun, siguro nagkano sa kanila. Yeah, thank you. Isang question lang kay Lisa. Liza. Liza, sorry. Oh, yun. Outside ng love team, at saka outside the movie roles, what do you look for in a man in general? Si Superman. Actually, wala po kasi talaga akong parang ideal guy. Wala talaga. Parang, because I don't want to expect, because I don't want those expectations to be ruined also. So, kasi love, you can never tell. You can never tell when it comes. You can never tell who it will be. So, I'm just going with the flow, whatever happens. Yeah, thank you.
Galing talaga sumagot ni Liza, parang si OG lang talaga. Liza, may tanong ako kay Liza. Liza, sa mga ano mo, sa mga love scenes mo, sa mga parang yung mga excited mo, may love angle dito, anong humingi ka ng advice sa manager mo? Sa love Experience yun eh. experience kay Tito Oji. Hindi naman po, pero kay Tito Oji, hindi ko alam. Kung naghihingi ka ng advice sa kanya, Hindi ko maalala, humingi ba ako Tito Oji? Hindi ako humingi ng tungkol sa love. Tungkol sa love. Pero dati, huwag ka nang hihingi. Pangaral ko yan sa Ngayon ito, magtatanong. Sino pa? Magtatanong si Alan Jones. Last Well-behaved siya. Ngayon na? Well-behaved. Okay. Kasi daw yung mga itatanong niya na itatanong tuloy. Okay, naaagaw. But stay the way you are, Alan, Wow. Oo, tapos tanong ko na kay Liza kasi nabanggit na nga kanina niya na sobra kayo naging close sa bundok, di ba? Talagang mas nakilala niyo isa't isa. Ano yung pinakagusto mo, Liza, na discover mo or nakita mo kay Ken na pag naiisip mo yun, parang pwede talaga siya maging boyfriend sa'yo in the future? At ano yung ginawa niya sa'yo na talagang sobrang kang kinilig at natuwa ka talaga? siguro, gusto ko yung lightness niya. Very fun siya kasama sa set. And hindi siya mayabang. Yun yung gusto ko. And yung parang pang boyfriend material, he's very family-oriented. Gusto ko kasi yung gano'n, yung parang, he always thinks of the family first. He always thinks of his mom and his sister first. Oh, may sambalan. Oh. Physical. Oh. And what are the gestures that he did na kinilig ako? Kung napanood niyo yung asset na speaking mood siya. Ano? Ano kilig na kilig ka naman habang sinasabi mo? Ano? Lumuhod siya sa harap mo. Tapos? Ewan ko, kinis niya yung kamay. Kinis niya yung kamay mo. Kamay pa lang yun, kinilig ka na ng ganyan, ha? Yung mga malitong surprise na, mga konting bagay, pero... Nadali lang mo mayakap eh. Oh, ito muna, Liza. Ano ba yung, bukod dun sa kiss, kasi recent lang yung sa ASAP. Ano yung mas ginawa niya pa in the past? Dati. Oo. Ano naman ginawa niya para sa akin? Mamaya pa daw ako eh, sabi ko. Hindi mo maalala. For my birthday, binigyan niya ako ng necklace. Na ano? Necklace. Anong necklace? Tiffany and Company. Social. Oh, Na mayaman. may Alin? age. Na may age. Na may age. Oo. Kasi Hope yung name mo. Apo. Age. Ayun. Tapos nabanggit na kanina, Liza, na willing daw siya maghintay forever. Maghihintay mo ba siya ng ganong katagal? Or, kailan ka ba pwede mag-boyfriend sa tingin mo? Kapag pumayag na si Tito Oji. Kailan yun? Tito Oji, kailan Asa si OG lang talaga yung ayaw. Ako, hahahard. Ay, nalis ito. Pag si OG tatanungin mo, 28 years old siguro niya gusto mo. Oo. Pwede mo namang suwayin yung manager mo. So kung ikaw ba gusto mo na, Liza? Ano ba? Kung ikaw ang masusunod, gusto mo na, pwede ka na sa tingin mo, ready ka na. Why not? Dati mabilis na hindi ang sagot mo, ha? Nag-iisip ka na, ha? Relax, isa sa pag-ibig. Joke lang. Ngayon, hindi pa naman. Oo. Hindi pa naman. Pero hindi naman matagal mo siyang paghintayin if Hindi ever. rin po. Hindi ko matagal paghintayin. So, saglit lang. Saglit lang. Next week, malalaman niyo na yung subject. Wow, next week ba? Joke lang. Okay na ba, di mo? Next year pa, di ba? Opo, January. Okay. Basta po kayo. Oo. Tapos ikaw, mamaya na si Ikaw, Liza, anong feeling na, yun nga, di ba, sobrang hit ng inyong teleserye together. Tapos, eto, kasunod agad yung movie. Pero this time, magbabayad na kasi yung mga tao, hindi na libre yung mapapanood, di ba? Mag 200 pesos na ang sine.
So, mas kabado ba kayo dahil, yun nga, hindi nyo sure kung susuportahan pa rin po ng mga nanood ng Forevermore, di ba? Opo, syempre kinakabahan kasi people are going to pay to watch. And syempre when they pay, gusto mo, sulit yung, kahit ako, kapag nanonood ako ng movie, gusto ko sulit yung pinirahan ko. So gusto ko yun din yung mararamdaman ng audience. And sana maraming manood para happy. Yun. Oo nga. O, ikaw naman, Ken. O, ikaw na. It's your time to shine. It's your time to shine. O, ano naman yung pinakagusto mo kay, ng mga characteristics ni Liza, tapos yung ginawa niyang natuwa ka talaga? Hindi, Puts. Hindi. Siguro ang pinaka nagustuhan ko po sa kanya, noong una akala ko niloloko niya ako eh. Yung mga similarities namin, sinasabi niya, mga favorite niya, yung mga ayoko, ayaw din daw niya. Noong una akala ko, parang hindi naman ata totoo to, niloloko mo lang ako eh. Ganun. Pero totoo pala, like mga yung suka, ayoko ng suka. Ito pala, ako allergic ako sa suka. Ano seryoso? Okay ah. Tapos yung mga flavor ng mga chocolate, yung mga ice cream, pare-parehas talaga. So unti-unti parang, kahit sa mga iba-ibang bagay, basta marami. Hanggat sa nakwento niya yung life story niya sa Baguio. Na, ayun, nakwento niya sa akin. So, Kaya po siya. grabe to. So, para sa akin, parang it's more of respeto. Kasi hindi daw niya nasasabi sa lahat ng tao yun, pero sinabi sa akin, sa nagkwento. So, dun yung respeto sa kanya. Dun nagsimula. So, dun ako. Talaga. Okay. So, sobrang dami yung similarities. Yes. Tapos may ginawa na ba siya, Ken, na medyo na-touch ka or kinilig ka? Na-touch? Ano? Na-touch ka? Iba naman yun. Touch ka. Grabe to. Napagpag ka, o. Napagpag kinilig ka, o. Ayun. Sino nga? Hindi, yung birthday ko. Ano yan? Alam na yan? Hospital ako ng birthday mo eh. Hindi, yung gift, siyempre yun. Ay, yung gift. Ano yun? Mag-away nga kayo. Hindi, well, yung gift, yung mga gift, tapos yung, Ano yung gift niya nung birthday mo? basta, gusto ko yun. Ano yun? Ano binigay mo, Liza? Hindi, mga mga sapatos, bag, pero May may letter naman doon na, basta may message yun. Kung kapag mamigay ko si Liza, mga sapatos at bag sa lalaki. Yeah, kasi na siya may isip Mga nasa manager siya. Parang training mo kay OG, dali. Oo, tapos diretsong tanong daw. In love ka na raw ba kay Liza? Ano sa tingin mo? Ay, ikaw sumagot kasi ikaw sa'yo dapat magaling. Ay! Abangan niyo, may pareho naman yun. Sorry. Diretso lang, nasagot. Yun na yun. Ano Yun, yun? yun. Oo, di ba? Ano sabi direct? Ano? Silence means? Wow, so react ka nga, Liza. So, ibig sabihin, in love na siya sa'yo kahit hindi niya sinabi dahil silence daw. Ano reaction mo, Liza? Silence means? Alam mo na ba yon? Sinabi na ba sa ni Ken o pinaramdam na sa'yo? Nasabi na ba niya? Na-verbalize na ba niya? Pinaparamdam naman. Pinaparamdam. Hindi pa sinasabi ng diretsyo. O meron? Maraming beses nasa eksena nga lang, pero Hindi, parang totoo eh. Yung hindi eksena, hindi niya pa nasabi sa'yo, Liza. Wala siya mga love you sa text, love you, ganyan. Sorry. Miss you. Miss you, love you, may ganyan. Walang ganun sa text. So much. Hindi niya pa nababanggit.
Ah? Hindi naman jowa na kayo, ito totoo. Hindi, sir, opo. So, Sige, ba? ito na, ito, Alan Dionis, Oh, sige, Ricky Hill. Ito na. Oh. Silence means yes. Joke lang, joke lang. Opo, sasabi ko na po sa kanya yun. Ano sinasagot niya, Ken? Ano sagot niya? Thank you sa I love you, thank you. Diba? May moving ganun. O ano nga? Ano sagot mo na? Isa, ikaw naman sumagot. Ano? Love you too? Ganon? Ay, thank you. Ano lang? Thank you. Thank you. Pag sinabi niya, I love you, thank you. Sabi ko, you're welcome. You're welcome daw. Oo. Sige na nga, thank you ah. Salamat ah. Thank you. Good luck. You're welcome.